Uno ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Team nangakong ibubuhos ang lahat sa match-up kontra Tony Parker led French squad sa Manila qualifier. Hall of Fame trainer Freddie Roach, aminadong posibleng hindi tangkilikin ng husto sa pay-per-view ang trilogy ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Football expert Hans Smith, tiwalang makakabawi ang Philippine Ascals sa rematch kontra host Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. National Judoka Kiyomi Watanabe, buhay pa ang pag-asa na makapagsalba ng pwesto sa Rio Olympics. Retired NBA point guard Derek Fisher, sinibak na sa pwesto bilang head coach ng New York Knicks. Golden State Warriors center Festus Ezeli, sumailalim sa arthroscopic knee surgery. 2011 winner Nicolas Almagro, walang hirap na nagmarcha patungong second round ng Argentina Tennis Open. At top honors ng kick-off stage ng Tour of Qatar, inangkin ni British sprinter Mark Cavendish. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, hindi natitinag si Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin sa posibleng pagdayo sa bansa ni French point guard Tony Parker at ng ilang NBA superstars para lumahok sa Manila qualifier. Ito'y dahil sa tingin niya ay kaya niyang bumuo ng solidong roster para sa kanilang kampanya sa 6-day Cage Fest. Ang kabuang detalye ay hatid ni Judith Karingal ng Sports Radio 918. Hindi alintana ni Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin na makitang nag-e-enjoy ang mga Filipino fans sa paglaro ni San Antonio Spurs star point guard Tony Parker sa Manila qualifier. Ito'y dahil ang tanging pakay niya ay ang maisakatuparan ang kanilang misyon na makakuha ng pwesto sa Rio Summer Olympic Games. Ayon kay Baldwin, nakatuon ang kanyang atensyon sa kanilang kampanya sa qualifying tournament at hindi kay Parker o sa sino mang NBA superstars na dadayo dito sa bansa. Okay, I'll leave all the other stuff to the fans and the media, and I hope they enjoy that. I hope that they are thrilled by the opportunity to see these great players. But, you know, my job is to make Tony Parker's day against Gilas the worst day of his life, and that's what I'm going to try and do. Umaasa rin si Baldwin na makakabuo siya ng solidong roster para sa 6-day Cage Fest. These guys have earned their reputation through their performances over the years, and I respect that. You know, whatever their standard is in terms of, or their standing is in terms of fans and the media, they don't think much about that. They go out and take care of business when they play, and that's what I try to do. At bagamat kagrupo nila ang mga bigating koponan mula sa France, New Zealand, Canada, Turkey at Senegal, buo pa rin ang tiwala ni Baldwin na magiging maganda ang resulta ng kanilang kampanya sa Manila Meet. Well, you know, we're blessed here in the Philippines with this group, I think, and that we're going to see, you know, some of the great players in world basketball and great teams. You know, we have to really be on top of our game when we look to playing teams like France and Canada. And they're going to be extremely tough. You know, there's no lack of motivation. These games are not for fun. This is for a berth in the Olympics, and only one team is going to go. Ang Manila qualifier ay opisyal na bubuksan sa MOA Arena sa Hulyo 5 at magwawakas sa Hulyo 10. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Malitang PBA naman, isa ang NLEX Road Warriors sa mga tinuturing na title contenders sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y dahil muli nilang ipaparada bilang import si NBA veteran Al Thornton. May report si Arian Malyare. Kumpiyansa ang NLEX Road Warriors management na mas maganda ang ipapakita nila sa PBA Commissioner's Cup ngayong season. Ito'y dahil na rin sa impresibong performance sa training ng kanilang balik import na si NBA veteran Al Thornton.
Ayon kay Team Manager Ronald Dulatre, sa tingin niya ay malaking bagay para sa kanila ang pagkuhang muli sa serbisyo ni Thornton. Lalo pat kabisado na di umano ng 6'8" slotman ang estilo ng Road Warriors. In terms of how the attitude na he showed to us and the leadership na he showed to us in the last month, that's basically the bakit siya nag-forefront sa mga natin, best choice natin. Optimistiko rin si Dulatre sa kanilang tsansa na makarating sa semifinals sa kauna-unahang pagkakataon sa liga. Dahil na rin sa malapader na depensa na nakatakdang ipatupad ng kanilang mga players. Makakatuwang ni Thornton sa kampanya ng NLEX sa mid-season conference. Sina Asi Taulava, Kevin Louie Alas, Garvo Lanete, Sean Anthony at iba pa. I-emphasize lang sa discipline on the defense and at the same time yung consistency on our defense. Yun lang naman our target to be in the semis. Hindi kami contented sa what we have shown last conference na being number 7. We not after we continue to work every game we'll give our best. Unang makakatapat ang NLEX Road Warriors ang Barangay Ginebra San Miguel sa opener sa darating na Biyernes. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Nagsimula na magpapawi sa Elorde Gym sa Makati City kahapon. Si Pinoy ring icon Manny Pacquiao. Ito'y bilang preparasyon para sa trilogy kontra American WBO welterweight champion Timothy Bradley. Sa pangunguna ni Assistant Trainer Buboy Fernandez, ay sumalang sa punching of myths si Pacquiao at dito ay ipinamalas niya sa mga fans ang kanyang kahandaang sumabak sa dibdibang training camp sa mga susunod na linggo. Inaasahang tatagal ng 3 linggo ang ensayo ng Team Pacquiao dito sa bansa bago sila lumipat ng encampment sa Wild Card Gym sa Hollywood, California. At tulad ng inaasahan, muling pamumunuan ni famed trainer Freddie Roach ang training camp ni Pacquiao para sa rubber match kontra Bradley sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada sa Abril 9. Sa kaugnay na ulat, naniniwala si famed trainer Freddie Roach na hindi tatangkilikin ng fight fans ang rubber match ni Manny Pacquiao kay Timothy Bradley. May report si John Mogol ng Sports Radio 918. Aminado si famed trainer Freddie Roach na mahirap ibenta ang trilogy ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Ito'y dahil para sa mga fans ay halos tiyak na di umano ang panalo ni Pacquiao sa ikatlong enkwentro kahit pa nakasingit ng controversial split decision si Bradley sa unang laban noong 2012. Ayon kay Roach, tiyak na gagawin umano nila ang lahat para makuha ni Pacquiao ang importanteng panalo sa rubber match kontra kay Bradley. So, if this is his last fight, he'll go out in a big win. But I don't think it's that difficult to fight, though. No, and and Bradley's not a big pay-per-view buy either. So it's there were some better fights out there maybe, but coming off the injury, considering that, I think this is a good choice. Samantala, hinikayat naman ni top-ranked Big Boss Bob Arum si Pacquiao na totohanin na ang planong retirement kapag nanalo siya sa national election sa Mayo. If his first thing is going to be politics, then he has to do that as well, if not better, than he did as a boxer. And if a political career will interfere with him boxing in the future, so be it. Nakataya ang WBO welterweight crown sa slugfest ni Pacquiao at Bradley sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada sa Abril 9. Para sa PTV Sports, John Mogol, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, posibleng hindi muna magsagawa ng mandatory title defense sa kanyang susunod na laban. Si long-time WBO light flyweight champion Tony Ahas Nietes. Ito'y kapag pinagbigyan niya si WBO President Francisco Valcarcel ang kanilang kahilingan na magdepensa muna ng titulo kontra Raul Garcia sa buwan ng Mayo bago nila harapin si mandatory challenger Moises Fuentes sa Setyembre. Pero sakaling hindi pumayag ang WBO, handa naman umano si Nietes na sagupain si Fuentes kahit hindi pa di umano sa kuta ng kalaban sa Mexico.
Nauna nang nauwi sa majority draw ang sagupaan ni Nietes at Fuentes noong 2013 bago pinatulog ng Pinoy champion ang Mexican rival sa rematch noong 2014. Bagamat malayo po na umusad sa third round ng FIFA World Cup Asian Qualifiers, diyak na gagawin pa rin ng Philippine Azkals ang lahat para makabawing sa rematch kontra Uzbekistan sa susunod na buwan. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyari. Tiwala ang isang football expert ng bansa na makakabawi ang Philippine Azkals sa away game kontra Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na buwan. Ayon kay Philippine Football Federation Match Commissioner Hans Meat, kinakailangang mag-focus lamang ng husto sa laban ng Philippine 11 at huwag nilang masyadong isipin ang kanilang sitwasyon sa qualifiers. Nauna rito, lumasap ng 1-5 lopsided loss ang national team kontra Uzbek side sa kanilang unang enkwentro sa Philippine Stadium noong nakaraang Setyembre. Just do the assignment, do the homework, and never give up. Bigay ng 110% every time, regardless of whether we can qualify or we cannot qualify in all. Laging country ang dinadala, dapat ibigay 110% and do their best. Hinikayat rin ni Smith si National Coach Thomas Dooley na maglatag ng mas epektibong battle plan kontra Uzbekistan, partikular na sa depensa. Kailangan siguro ang gagawin ni Thomas Dooley siguro is more on the defensive stance. Kasi nakita man natin yung first leg, nakakatake naman tayo eh. Hindi lang tayo nakaka-finish ng tama. Basta healthy lahat and pag sumunod sila doon sa instruction ng coach. And if they really playing their defense well. Sa Marso 24, itinakda ang matchup ng Philippine Azkals kontra Uzbekistan. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, patuloy naman ang pagtugi si National Judoka Kiyomi Watanabe sa mailap na tiket patungong Rio Olympics. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyari. Buhay pa ang pag-asa ni Phil-Japanese judoka Kiyomi Watanabe na makapagsalba ng pwesto sa Rio Olympics sa Agosto. Ito'y matapos na makalusot siya sa second round ng preliminaries sa itinatanghal na Judo Grand Slam sa Paris, France. Ayon kay National Coach Roland Llamas, malaki ang iniangat ng performance ni Watanabe dahil sa pagsalang niya sa mabigat at training sa mga nakalipas na buwan. Malaki talaga yung improve dahil di tumitigil yung training yun. Kaya lang, itong pinapasok niyang Olympic, may qualifying lahat. Dahil yung World, Grand Slam, Grand Prix, gano'n eh. Marami siya judo eh. So, on the process siya ngayon. On the process pa rin ng kung ilang standing niya sa Olympic qualifying. Pero sakaling hindi siya pala rin sa Paris event, may tsansa pa si Watanabe na makasungkit ng tiket patungong Quadrennial Summer Games dahil marami pang nakalinyang Olympic qualifiers sa mga susunod na buwan. May kumpiyansa kami dahil Asian Judo Championship yun. Which nalo siya last year ng gold. Tapos, sa last competition na yun, sa mga ibang countries na qualify na, kasi may qualifying na, baka hindi na pupunta ron. So, ipokonti na lang sila ron siguro. Ang 18-year-old na si Watanabe ay makailang ulit nang nakapag-uwi ng karangalan para sa bansa. Kabilang narito ang kanyang gold medal conquest sa Singapore Southeast Asian Games noong isang taon. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang kumpiyansa naman ang Johnny Morte-led national wrestling team na makakapag-uwi sila ng karangalan para sa bansa sa Asian Championship sa Thailand sa susunod na linggo. May report si Jasmine Barrios. Nagpahayag ng kahandaan ng 3-man Philippine wrestling team eksaktong isang linggo bago ang kanilang kampanya sa Asian Championship sa Thailand. Ayon kay Wrestling Association of the Philippines President Alvin Aguilar, tiwala siya sa kakayahan ni Johnny Morte, Francis Villanueva at Minalin Foy-Os na mag-uwi ng karangalan sa bansa sa 4-day meet. Lalo pat mabigat at training ang kanilang pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. We're expecting the same performance from our guys. We never stop training naman even after the sandali lang yung Christmas break nila. And then tuloy, and we've been training really, really hard.
Bukod sa Asian Championships, 3 pang Olympic qualifiers ang nakatakdang lahukan ng mga national grapplers sa mga susunod na buwan. Right now, I think the ones who have a chance would be Danny Morte. Because in the SEA Games, lahat ng kinalaban niya, sobrang galing. And he still beat all of them. And plus, he was judged the most technical wrestler of the tournament. Sa darating na Lunes, nakatakdang lumipad patungong Thailand ang Philippine wrestling team para magpartisipa sa Asian Showpiece na magsisimula kinabukasan. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Retired NBA point guard Derek Fisher sinibak na sa pwesto bilang head coach ng New York Knicks. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Hindi lang dapat sa simbolo, hindi lang sa liriko. Ang kaunlaran at kapayapaang iyan din ang gusto nating ipamana sa ating mga anak, kaya't patuloy ang ating pakikipaglaban. Hindi lang sa pangako natatapos ang kabayanihan sa EDSA. Ipagpatuloy mo, Bayaning Pilipino. Maghahain ng may init at nakakabusog na kaalaman at libangan. Kaya sama na! At maghahatid ng napapanahon at kapaki-pakinabang ng mga balita at informasyon. Kami ang inyong GMD Barkada. Magandang gising every morning! Dahil ikaw ang boss dito sa... Good Morning, Boss! At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Nakabalik sa playoff contention sa Eastern Conference ang kupunan ni Michael Jordan ng Charlotte Hornets. Ito'y matapos na dominihin nila ang undermanned Chicago Bulls 108-91 kanina. Si point guard Kemba Walker ang top performer para sa Hornets sa kanyang total output ng 30 points, 7 rebounds at 8 assists. Habang si center Pau Gasol naman ang namuno sa atake ng Bulls na naglaro ng wala ang mga injured players na sina Derrick Rose, Jimmy Butler, Nikola Mirotic at Joakim Noah. Lumamang ang Hornets hanggang 22 points sa first half bago nakatigil sa 12 puntos ang Bulls sa kalagitnaan ng fourth and final period. Pero sumugot naman ng 8-2 run ang Hornets at mula dito ay hindi na bumaba sa 13 puntos ang bentahe ng team. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Charlotte sa 26 victories against 26 defeats at sila'y naghahabol na lamang ngayon ng kalahating laro sa current Eastern Conference 8th placer na Detroit Pistons. Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Judith Caringal ng Sports Radio 918. Sinibak na sa pwesto bilang head coach ng New York Knicks si retired NBA point guard Derek Fisher. Ito'y matapos na mag-struggle ang koponan ngayong season kung saan napag-iiwanan sila sa labanan para sa playoff spot sa Eastern Conference. Sa katunayan, minsan lamang nananalo ang Knicks sa kanilang huling 10 asignatura, kaya't nagdesisyon ang team management na italaga bilang interim mentor para sa nalalabing bahagi ng season si Chief Deputy Kurt Rambis. Si Fisher ay kinuha ng Knicks bilang bench tactician noong 2014 kung saan nagrehistro siya ng overall record na 14 victories against 96 losses. Sa NBA pa rin, masa-sideline indefinitely si Golden State Warriors center Festus Ezeli. Ito'y matapos na sumailalim siya sa arthroscopic surgery sa kaliwang tuhod kanina. Ang 6'11" Nigerian slotman ay nakatakdang i-re-evaluate sa susunod na 6 na linggo pero umasa ang Warriors na muli siyang makakasama ngayong season. Huling naglaro sa home game kontra San Antonio Spurs noong Enero 25, si Ezeli ay kasalukuyang nag-average ng 7.5 points at 5.9 rebounds per game ngayong season.
Sa tennis, sinimula na ni 2014 US Open champion Marin Cilic ang title bid sa World Tennis Tournament sa Rotterdam, the Netherlands. Kagabi ay pinatalsik ng second-seeded Croatian netter ang nakaduelong si unseeded Denis Istomin ng Uzbekistan 7-6 at 6-4 upang umabante siya sa second round. 10 aces ang isinalubong ni Cilic sa kalaban at ang nag-iisang break ng match ay nagawa niya sa second set. Target ni Cilic na makabawi mula sa second round exit sa Montpellier Open sa France noong isang linggo. Sa tennis pa rin, pasok na si 2011 winner Nicolas Almagro sa second round ng Argentina Open. Ito'y matapos na dispatsahin niya si unseeded Albert Montanes 6-3 at 6-3 sa isang all-Spanish match kagabi. 2 beses na nakabreak si Almagro sa opening set bago siya nagdagdag ng 2 pang break sa sumunod na set. Hangad ni Almagro na matuldukan ang kanyang 3 taong title drought sa ATP Tour. At sa multi-stage cycling, inangkin ni 2013 champion Mark Cavendish ang top honors ng kick-off stage ng Tour of Qatar. Kagabi umatake ang 30-year-old British sprinter sa huling 5 kilometro ng karera at iniwan niya ng 8 segundo sa pagtawid sa finish line si Italian rival Sacha Modolo. Kinumpleto ni Cavendish ang pagpedal sa 175-kilometer race sa clocking na 3 hours, 28 minutes and 31 seconds upang makamit ang kanyang kauna-unahang stage victory ngayong season. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, kaya bang talunin ng Gilas Pilipinas ang Tony Parker-led Team France sa Manila Qualifier? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Walang tanong na palalampasin. Lahat ng issue ay lilinawin. Can you tell us your net worth now? Oh, I don't know, maybe about 2 billion pesos. Pinakasalan mo daw si Shalani kasi plano ka talagang tumakbo for the Senate. Tuo ba yun? Hindi may iwasan na pag-iisipan talaga yan. Join the Senate, makakasama mo yung pinosecute nyo. Hindi ba, ikaw ba magkakaproblema doon? I have no problem with that because ako naman po yung pag ginagawa ko po ang trabaho ko, it's always just about the job. At nagbabalik ang PTV Sports. Nautusan si Ayan. Dami pa eh. Kanino kayang ID to? Pakita mo. Close up po. Hindi, proud siya. Diba? Walang effect. Yes. Ano, tahimik kayo. Jeep kayo, no? Wala kang ID, no? Meron na. Wala kang ID. Wala lang dito. Alam po namin na ongoing na po yung show. Hi, Ayang. Hello. Magandang gabi sa'yo. Okay, sige. Question of the day. Mahaba oras natin. Alright, ang question of the day natin is, kaya bang talunin ng Gilas Pilipinas ang Tony Parker-led Team France sa Manila Qualifier? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Okay, at ang ating pong cellphone number, Ayang? Siyempre, maaari po kayong tumawag sa 0906-203-4835. One more time. 0906-203-4835. Another one. 0906 Memorize na. 203-4835. Gusto ko pa sana hanggang umabot sa 7:30 yung relo natin. Sige. Tawag lang po kasi hindi po kami makakasagot sa inyong mga texts. Oo. Yun. Mubo ka, oh. Okay, sige. Ano tingin niyo, ha?
Parang galit ako ron, ah. Anong tingin niyo, girls? Kaya ba? Kung darating si Tony Parker, kaya ba natin? Mas mahirap ba? O yakang-yaka Ako ba? definitely mas mahirap. Aha. In reality. Pero kasi aside from... Pero kaya? Mahirap. Mahirap sabihin kasi diba like ngayon si Jordan Clarkson nanganganib pa. So Malabo-labo. wala tayong bala pa if ever kung na ipantatapat at least kay Parker. At saka isa lang siya sa mga NBA players na if ever na dadayo dito sa atin to play. Ayun nga eh. So, At may sige. tumatawag. At subukan nga nating, unahin naman natin yung caller. Yes. Ayan, kung anong Good kanyang evening, sagot. hi caller. Ayan. Hello? Hello. Okay. Michael, ang galing mo ah. Ang galing. Oh, siguro. So na yan. Naka-memory na yan. Sige, sige. Oh, ano sagot mo, Michael? Kaya naman pantalunin eh. Na? Kaya naman pantalunin. Kaya Oh? talunin. Sure ka? Team play naman po yung basketball eh. Ano na? Team play naman po yun. Di po one-man show lang yung basketball. Oo, sa bagay. May Tama. punto ka. Oh, kung boxing yan, talo pa rin siya. Pacquiao tayo eh. Opo. Di ba? Yes. Okay. Okay, sige. Tulungan na lang po sa depensa. At Ha? mag-isa po siya umiscore. Ano? At mag-isa po umiscore si Parker basta bantayan po ibang player. Michael, hinga ka ng malalim. Meron pa tayong kalahating oras. Relax ka lang. Ano yung isa pa ulit, Michael? Kahit mag-isa lang po si Parker na umiscore, basta bantayan po ibang player. O yun. Tamang linaw ng boses mo. Huminga ka ng malalim. Kahit mag-isa si Parker. Di Na ba? umiscore po, basta po bantayan niyo ibang player. Oo, sige. Okay. Narinig mo ba yung story natin kanina? Parker. Michael? Michael. Apo. Yung sabi ni Tab Baldwin, my job is to make Tony Parker's day against Gilas the worst day of his life. In Tagalog? Basta. Gagawin. Basta papalasapin na daw ng... Basta. Ano? Ganun kahirap. Pahirapan niya si Tony Parker. Pahihirapan daw. Ito rin ang pinakamahirap na araw sa karir ni Tony Parker. Grabe si Coach Tab. Oo. Ganun ang confidence level. Yan. Sino kaya yung pantatapat niya rin kay Tony Parker? Ikaw tingin mo, Michael, sino pantatapat niya? Si Canelas po sa si Norwood. Si Norwood. Norwood at saka? Si Canelas Refer po. Ganuelas. Ayaw mo si Jordan Clarkson? Oo nga. Nagkita po siya kung makakalaro. Oo. Ano kaya? Ano kung si Jordan Clarkson, di ba bantan si Tony Parker? Siguro lahat ng player nagtabihan na. Nanonood na lang. Silang dalawa. Na-entertain na lang sila lahat. Sige. Okay. Michael, okay na? May tanong pa po ako tungkol sa friends. Sige, hinga ka na malalim. Relax ka lang. Hawak mo telepono. Anong tanong mo? Sino-sino pa po yung NBA player na kasali sa kanila? Sino-sino pa yung ibang NBA player na kasali? Sa France. Sa France. Oo. Right now, hindi pa... Si ano pa lang, si Tony Parker pa lang nagsasalita. Tapos, meron yung NBA si Boris Diaw. Joakim Noah. Parang nag-usap kayo ni Michael, ah. Meron ka pa listahan, Medyo ha? close kami. So, si Nicolas Batum, Rudy Gobert, si Evan Fournier, Joffrey. Lavanier. Yon, and Ian Mahinmi. So, sila yung mga prospect NBA cagers na possible na mapabilang sa lineup ng France. Ilan din Okay. po? Sige, okay. Madami Michael, yan. may babatiin ka? Wala po eh. Wala pa rin? Batiin mo naman. Wala ko. Wala kang family, loved one. Tao ba? Shoutout po ako. Ha? Shoutout po ako. Ano na? Ano yan? Shoutout po. Shoutout. Shy type. Arte mo, ha? Oh my God. Sige na, babay na. Tumawag ka to, Shy Type. Sige, Michael, salamat, ha? Thank you, Michael. Ilagay na yung shy type ka, ha? Araw-araw ka tumatawag sa amin. Bye-bye. Iba naman ang caller for tonight. Kalain mo yun. Shy? Ay, mahihain pa siya. Araw-araw nakakausap natin. Ay, akarain On national television. Pangklaseng Shy type. Iba kahihiyan mo, Michael. Pinagtripan si Michael. Okay, sige, basa muna tayo.
Okay, Ivan Villasis Visto, sabi niya, oo naman, nothing is impossible. Determination lang at teamwork, tiwala sa sarili, best defense, at syempre puso. Kahit rank 5 ang France sa World Basketball, lalaban tayo. Sana mabuo natin yung best 12-man lineup natin, then yung preparation at condition makuha natin. Advantage pa yung home court ng Gilas. Syempre, suportado ng best fans in the world. Venezuela nga, ginulat ang mundo, nag-champion sa Amerika. Tayo pa kaya? Sige, bago mo basahin yan, Meg, si Andy Tabanas, nating world title challenger, no, na malamang na nasa Cebu ngayon. Live tayo ngayon, pare ko. Mamaya ka na tumawag. Yan, Andy Tabanas. Kanina naman tumatawag. Kanina tumatawag. Paring Andy, pareho na tayo, Andy. Sige. So, ito naman ang sabi ni Mark Nathaniel Carvajal. With confidence, yes. With Jordan and Andre plus Bobby Ray, Gilas will have a great chance to qualify for the elusive Olympics. Can't wait to see our own Philippine colors on the Olympic stage. More power to your show, and God bless always a regular viewer here. Thanks again, PTV Sports. Thank you, Mark. Regular viewer. Regular viewer. Marami. Parang CNN. Dating mo ngayon. Hindi ko ano. No pressure. Sige. Basa pa, Meg. Ewan ko ba? Iba na kumpiyansa ni Ariel Malyari. No? After 3 years. Yung 3 years na yun. Sa PTV Sports. Bakit? May proving? Grabe. Improving everything. The delivery, the voice, the makeup. The makeup. May maganda nga. Narinig ko kanina sabi ng interns, ang ganda. Sabi niya. Ever Villena na ba yan? EB. EB na yan? Hi, Sir Giselle Dasi. Sige. Okay. Basa. Nico Franz Palapar, sure po bang maglalaro si Tony Parker? Sa tingin ko lang po, hindi kasi natalo nga ng France yung Spain. Sa Eurobasketball, lakas kasi ni Batum at ni Nicolas Batum. Yao. Tanong ko lang po, bakit pagdating ng Commissioner's Cup, laging 6'5 po ang kinukuha ng Ginebra? Lugi naman po sila. Yan, sa SMB po, anong height yung import? Hindi kasi, di ba, yung mga teams na hindi nagpo-perform na well, yung merong right na makakuha ng mas malaking mga imports. Yeah. At saka sabi nga rin ni Coach Tim Cohn, may mga 7-footer na kami. Tsaka kapag kasi matangkad yung import, diba, mas yung edge na maging sila yung guard or mas mapapalakas yung defense if ever sa team. Okay, sige. Meron tayong isang caller. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Si Bernie po. Sino raw? Si Bernie. Bernie? Ferdy? Bernie. Ay. Si Bernie, medyo pababaan na ng volume ng TV natin, ha? Nag-feedback. Mahiya na po. Mahiya, nga, narinig ko nga. Anak mo yon? Ilan taon na yun, Bernie? Ha? Ilan taon na si baby? 32. 32? Si Ingbe, anak mo? Anak po. Ha? Anak ko. Ano? Anak ko. Nga, anak mo nga. Ilan taon na? 4. 4 years old. 4 years old. Okay, sige. Bernie, anong sagot mo? Tama, sagot mo sa ating question of the day. Kaya ng Pilipinas, kaya ng Gilas. Ipagka dapat ang magpantay niya si Abu Iba. Talaga? Bakit kaya? Bakit sa tingin mo ko kakayanin ng Gilas, Bernie? Kaya nga, kahit wala na si... May comment si Kuya Benro. Pre, kaya yan, ha? Kaya natin. Kaya. Pilipinas, may puso. May puso man. Tama naman. May puso talaga. Puso. Kaya natin yan, di ba, Bernie? Kaya. Oo naman. Kaya mo ba, Bernie? Pwede ba tanong, Nick? Pwede. Tanong lang, kaya mo yan. Sige. Anong
line-up ng Libra. Lineup ng Ginebra, Distrito, Cuenco, hindi. Yung pa rin, Bernie, wala namang pinagbago. Meron lang sila, bago, import, si Otayus Jeffers. Pero yung lineup, pareho pa rin. Pareho. Pareho pa rin. Pareho pa rin. Kahit Kagiwa. Ha? Pwede pahingi ng jersey kay Kagiwa. Kagiwa, gusto mo, jersey? Tanong natin, ha? Kasi medyo daming humingi niyan, pre. Pre. Andyan, Ayos ba? Nandiyan ka ba? Nandyan pa. Hindi, nandiyan ka. Wala ka dito. May gusto ko mong batiin, Bernie. May babatiin ka, pre. Bate ko yung asawa ko nandyan sa Cagayan. Sa Cagayan. Asan ka ba? Nandito sa Davao. Nagtrabaho. Sa Davao, oo. May liquor ban ba dyan, pre? Ha? Liquor ban, meron ba dyan? Ano? Bawal na uminom, di ba? Eleksyon na eh. Hindi, sige, pre, bati pa. Binabati ko yung asawa ko at anak ko. Saan naman yan? Pangalawang asawa na yan, ha? Isa lang asawa. Isa lang, sige. Sa Cagayan, di ba? Nasa Cagayan, pre. Oo. Pusong Duterte kami. Ha? Pusong Duterte. Pusong Duterte. Okay. Salamat, pre. May trabaho ka lang eh. Sige, si Bernie talaga. Salamat, Bernie, ha? Alright. Oo naman. Ayan. Gising na gising siya. Bernie. Energized. Sa Davao eh. Puso. Alright. Balik tayo sa Facebook. Jobert Manayer. Naman, they are also human. I'm sure they will commit turnovers at Aguilas, and we, the sixth man, shall capitalize and take it as advantage. Good luck, Philippines. Let's do it for the glory of God. Amen. Amen. Okay, from Jose Antonio Salisi, kayang talunin kung makukuha nila yung mga tamang player na dapat noon pa pinahiram para hindi na sana tayo nalaban sa qualifier ngayon. Pabati sa asawa ko na mukhang batang-bata ngayon. Wow! Ikaw, porkit malamig ang panahon, ha? May bata kaya. Okay. Nagna-19 degrees ngayon. Okay, na si Ronaline Salisi at sa mga anak ko na sina Rachel Ann Salisi at Rain Joanne Salisi. Ang tawag sa kanila, salisigang. Yes! Salisigang. Ingat, baka masalisihan. Sige. Ay, caller uli. Masaya mga caller ngayon eh, ha? Oo, sige. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Interview eh. Ano pong pangalan nila? Hello? Ha? Hello? Pargo? Ay, putol. Nawala. Oo, sige. May nagte-text pa rin. Ano yan? Ayan pa, may caller. Isa pang caller. Parati namang meron tayong caller. Ayan. Hello, PTV Sports. Sino po sila? Hello, good evening po. Good evening. Ito, mukhang kape tinira nito. Ano pong pangalan nila? Romeo po, ma'am. Romeo. Nasaan si Juliet? Yan. Nandito? Sa Davao po, ma'am. Nasa Davao si Juliet. Ang iyo. Taga saan ka, Romeo? Davao po, sir. Hindi niya na-gets. Okay, sige, Romeo. Kasapin niyo. Yes, Romeo, ano ang opinion mo sa ating question of the day? Sa tingin ko po, ma'am, malaki ang chance na manalo laban sa koponan nila Parker. Kasi sa nagdaan pong mga liga, napatunayan na po ng Gilas, Pilipinas na napakalaking kakayanan po nila. Yun. Naglalakihang team sa buong mundo. Tsaka tingin ko, ano ba niya? Si Romeo. Romeo, may Romeo. Tingin ko, tama ka ron, yung pinakita natin nung nakarang World Championship, di ba? Isang beses lang tayo nanalo, pero lahat ng talo natin, puro dikit. So, ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng smallin, di ba? Opo, sir. Yun. Very good. Sige, ano? So, sana sa darating pong laban ngayon,
Tama. Muli po natin ipakita sa buong mundo ang tapang at puso ng mga Pilipino. Oo, tama naman. May iba ka pang tanong? Tungkol po sa sa expo ng Dini. Star Hotshot. Ano daw? Import po ng Star Hotshot. Ano na? Ulit? Import ng Star Hotshot. Ay, si Denzel Bowles. Romeo. Siya pa rin po. Siya pa rin. Okay. Gusto ka bang batiin, Romeo? Binabati ko po yung aking mahal na asawa. Si Terrell. At sino pa? Yun lang? Sino pa? Kaya mo yan, Romeo. Hello? Nawala. Romeo? Diyan ka pa ba? Romeo. Binati lang si... Hello, Romeo? Romeo? Kaano-ano niya kaya si ano? Nawala na si Romeo. May joke. Sige. Sige, pakikinggan namin. Kaano-ano niya kaya si si Terrence? Okay muna. Break ka muna. Okay, magbabalik po ang PTV Sports. Balik kami. Ako po si Alain Maliksi, araw-araw nanonood ng PTV Sports kasama ang mga aking mama at papa. Walang tanong na palalampasin. Lahat ng issue ay lilinawin. Tell us the net worth now. I don't know, maybe about 2 billion pesos. Pinakasalan mo daw si Shalani kasi plano ka talagang tumakbo for the Senate. Tuo ba yun? Hindi may iwasan na pag-iisipan talaga yan. Join the Senate, makakasama mo yung pinosecute nyo. Hindi ka ba magkakaproblema doon? I have no problem with that. Because ako naman po yung pag ginagawa ko po ang trabaho ko is always just about the job. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports news ka sa bansa, ang PTV Sports. Yan, sige, basa agad tayo. Sino muna? Meg o si muna? Yes, Arian. from Bern Mendoza. Hindi po ako makatawag, so mag-pause na lang ako. Kaya po nating manalo against France kung yung Boston natalo nga ang Cavaliers, tayo pa kaya? Sabi nga ng coach ng Boston, it ain't over till you hear the buzzer. Pwede pong ipabantay kay Parker si Abueva or Paulie or Gabe Norwood. Alright. Okay. Kevin Kayapan, sabi niya, kayan, basta wag lang best players ang consideration sa pagkuha ng players. We must assemble the best team na kayang i-complement and strengthen ng bawat isa. The right mix, kumbaga. Hindi lang puro scores, kasi ang larong basketball is all about making your shot, then prevent the opposing team from scoring. Okay. Yeah, sige, caller tayo. Meg? Yes, hello. Magandang gabi po. PTV Sports. Sino po sila? Sorry. Magandang gabi. Ano pong pangalan nila? Mark po. Mark. Tiga saan si Mark? Bulacan. Bulacan. Saan sa Bulacan? Baliwag. Baliwag. Ay, kasarap ng chicharon dyan. Ay, akala ko chicken. At saka lechong manok. Yung Baliwag chicken. Saan sa Baliwag? Hello? Hello, Mark. Hello, Mark. Hello, sir. Oh. Hello. Anong sagot mo? Saan po? Mamalay ko, ba't ka tumawag? Hindi, yung question of the day natin. Oo. Kaya naman po. Kaya bakit? Anong Ba't kaya? mo sabing kaya? Kaya manalo sa France. Bakit? Bakit? Depensa lang po kailangan. Depensa lang. Okay.
Tingin mo, meron tayong material para dumepensa sa mga katulad ni na Tony Parker, ni na Boris Diaw, ni na Wiggins. Meron naman po. Oh, kung ikaw si Coach Tab Baldwin, sinong pababantay mo kay Tony Parker? Gabe Norwood. Gabe Norwood din. Parang yan ang opinion ng mga viewers natin. Okay, sige. May tanong ka pa? Wala na po. Wala na. Babatiin. Wala rin po. Wala rin. Uy, idol niya si Michael Lovie. Sige, Mark, salamat at marami tayong mga kaibigan dyan sa Baliwag, Bulacan, dyan sa Barangay Concepcion, mga Babista family. Yan, classmate ko, best friend ko yan, si Cesar. Madalas kami dyan dati, mga piyesta-piyesta. Mark? Sige po. Okay, salamat Mark. Ayan, parang ang pakialam. Okay, from Denton Durdas. Kaya walang imposible basta't pagsisikapan ng lahat, habaan ng preparasyon at huwag ipagdamot ng PBA team ang mga ace players nila. God bless PTV. Pakibati pamilya ko sa Tagum City, asawa ko si Shane at anak ko si Dinshin. Basta yun. Hello. Doon tayo galing, di ba, Aryan? Last palarong pambansa. Unforgettable palarong pambansa. Si Governor Del Rosario. Rodolfo Del Rosario. Hi, Gob. Hello. Alright. Okay. Bongken Talakay, kaya po bilog naman ang bola. Basta tiwala lang sa sarili at isama sa Final 12 si Pinoy Sakuragi. Pabati po family ko, Talakay family at anak ko na si Ken na nasa Pangasinan. Bongkin. Sige, isa pa. Yes. Sige, isa pa kayo bago tayo mag-caller. Ito from Francis Bonifacio, Francisco. Gandang gabi PTV Sports. Para sa akin, tiwala lang basta 100% makakalaro mga Gilas boys natin. May pag-asa talagang dagdag na nga ang ating home court advantage. Pabati naman po ang aking pamangkin na nagdiwang ng first birthday today, si Baby Jean Ashley Francisco. Maraming salamat, PTV Sports. Happy birthday, Baby Jean Ashley Francisco. Sige, Meg. Isa pa, Ivan Garcia. Kaya kasi Filipino ako. Pero yung size, athleticism, yung shooting value at yung maturity ng team, France, mahirap talaga. France is heavyweight pero mahirap talaga. Pero sana kayanin. Alright, sige. Caller tayo, Meg. Yes, hello. Magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Hello po. Hi, ano po pangalan nila? Ed po, Ed. Ed, tigasan si Ed? Bulacan po. Bulacan? Nakasal sa Bulacan, ha? Saan sa Bulacan? Santa Maria po, Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Ed, pakibabaan ng volume ng TV natin. Nag-feedback tayo. Yan po. Okay na po. Konti pa. Konting baba pa. I-mute mo, Ed. Joke lang. Yan. Sige. Ed, ano sagot natin, kabayan? Ano po ba yung tanong? Kaya ba ng Gilas Pilipinas na talunin ang France? Especially pag nandun. Kahit naman po. Bilog po bola eh. Bilog na naman ang bola. Saka po Ano ba tatsulo? Kung makukuha natin yung mga magaling nating player, kayang-kaya yan. Kasi po last time, hindi naman nila binigay lahat eh. Kaya hindi nakapasok. Sayang. Sinala ng China, luto pa. Ed, tingin mo kung ikaw si Coach Tab, sino ang pagbabantayin mo kay Tony Parker? Hindi po Abueva. Si Abueva? Opo. Bakit si Abueva? Pag si Gabe, medyo malaki po eh. Patas po kung si Abueva o kaya si Ryan Reyes kung sakali. Ryan Reyes, huwag lang mapilayan, ano? Opo, huwag lang mapilayan. Medyo pilayin eh. Okay. May balita po ba sa Ginebra? Ang pinakamalaking balita nila sa Biyernes may laro sila. With NLEX. Against NLEX. Oy, mabigat na laban yan, ha? Fan ka ba ng Ginebra? Opo, since birth. Since birth? Wow, Ilan taon ka na ba? Nakakita ka na nun? Pinanganak ka?
Lalaro ka. Baka, ilang buwan ka ba sa chat? Hindi. Sino favorite mo? Player, Ginebra. Jawo po, siyempre. Jawo? Inabutan niya. Yeah, siguro mga ano ka na. Pero bata pa yung boses no? Tingin ko, edad mo mga nasa 35. Hindi po. Tama, natawa ka. Hindi, 25. Tama po. Wow! Jaworski Jr. siguro yung paborito mo, ano? Hindi po, nabuta ko po sila nung nag-champion Ako sa bagay, since birth ka pa naman pala no? Oo. Kaya. So, nung 20 pa, ano ka nga, 25? Minus 90. 28. Ha? 28 ka. So, mga, anong taong ka pinanganak? 10 years old po ako nung uling champion na, si Jawo, sa Gordon's Green. 1997. Talagang kabisado mo pa. Sino import nila nun? Chris King. Opo. Kita mo na. Nag-champion din po sila ng All-Philippine yata yun. Sila Vince, si Noli, si Marlo, si Valdavid. Okay, sige. Dati may gusto ka bang batiin? Meron po. Sino? Galit ka? Hindi po. Ang pogi mo pa sa TV, Boss Dennis. Yan, gusto ko sa'yo. Pero sige, kwentuhan pa tayo. Magka-extend nga tayo ng 15 minutes, ha? Uy, may caller na. Bihira lang to. Puro na lang kayo maganda rito, ha? Sige, ano pa? May tanong pa po ako. Ba't po nawala na si Snow? Bye-bye! Kala mo ba ganahan kayo? Chubby na. Ganyan talaga buhay Minsan nandun ka, gano'n. Pero, ha? Buti nga po nawala na So, away? Bakit daw? May nagtatanong, bakit daw? Hindi, sige. Bati ka na. Baka malulobot ka na. Sige. Masyado po kasi mabait. Sige. Sige, bati. Pare ko. Kasi alam po si Miss Nina Cervantes. Sino? Sa Santa Clara. Sino pa? Sino pa? Yun lang po. Yun lang. Yung mga tropa ko dyan sa Lakan. Dito? May tropa ka rito? Sa Lakan. Sa Lakan. Santa Maria, Bulacan. Lakal? Lakal? Nakar? Nanakan po, nanakan. Nanakal? Opo. Tropa niya nanakal. Tropa mo, nanakal? Opo. Sino sinakal? Barangay po yun, barangay po. Barangay. Barangay nanakal. Akala ko nagkakapisikalan Meron na palang kayo ganun, dyan Barangay nanakal. Mahirap paglaro dyan. Lagi po marami dumadaas yung PBA player dito sa amin pag may liga. Sa Kalimba naman talagang papasyal dyan. Sige, pare ko. Salamat Tawag lang tawag lang. Opo, bukas ulit. Oo. Yes. Sige. Okay po, Boss Dennis. Oo nga, bukas nga. Sige, pare ko. Salamat Ano ang pangalan mo muli? Ed po, Ed. Si Ed. Sige, Ed. Salamat. Hey! Sige, Ed. Salamat. Yan, si Ed. Pwede ka artista. Talagang si Ed Pwede artista to sa radyo. Okay na. Boundary na. Uy, ang bilis Boundary. Yay. Okay. At dahil dyan, maraming salamat sa Viewland, sa House of Silhouettes, Mr. Abisto ng Amazing Playground, Miss Sturdy Fred of California, Bo, Tilox Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Yes, happy viewing sa tita ko, Tita Mayat, and Tito Alan Mendoza from Caloocan City. Malaki fan Hi base kay mo. Ate Ami ng 18 Fitness Center, and also happy viewing sa family ko. Hi Thea, hi Zed, hi Sian. Gusto naman yung performance sa fitness center. Basta. Tuloy pa rin. Slowly but surely, yun daw. Ibig sabihin ay progress. Tuloy pa rin yung dila. Minamadali ka. Medyo lang, madalas mahilo, manghina, gano'n. Kasi walang rice, joke lang. Ganun ba? Kaya mo pa? Kakayanin, sir! Kung daanin sa makeup, namumutla ka.
Sige. Ay, okay na, tapos na. Yes. Siyempre, Sports Radio family, maraming salamat. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, hi, kita tayo later. At sa mga kasama natin dyan sa Manila Bulletin Tempo, magandang gabi po sa inyo. At pansamantala, ako po si Dennis Principe. Meg Siozor. Aaron Malyare. Hanggang bukas, ito po inyong paboritong PTV Sports.